Ang dami-daming pangarap, milyong-milyong pangarap na alam mo yun, yung milyong-milyong taong nangangarap, isa ang pangarap. Yung mapabuti lang yung bansa, no? Maging mapabuti bansa, maging maayos sila, kanila, 10 na kanilang mga pamilya. Oo, Lahat tayo nangangarap na maging mabuti yung kalagayan natin, buhay natin, di ba? Pati yung pamilya natin. At tapos, alam mabigat, Pam, milyon-milyon na nga ang pangarap natin. Ang ninanakaw naman ngayon ng mga nasa gobyerno ay hindi milyon, kundi bilyon, di ba? Oh, saan na pupunta, Marlon, ng bilyon? Sa bulsa sa bulsa ng mga buhaya, sa pamahalaan. Tapos, mas nasasayang ang pera sa pamumudmud ng ayuda. No. And siniro budget nila yung PhilHealth. Tapos, magkano ang naka-earmark para sa ayuda programs? Bilyon-bilyon. Bilyon din, ha? Diba? Alam mo, ito talaga, ang mensahe talaga ng administrasyon na to, Marlon, is magmumudmud kami ng pera, pero hayaan nyo na kami mag-relax, hindi kami kikilos, ha? Basta tatapalan namin, bubusalan namin, bubulagin namin kayo ng ayuda, pero huwag kayo maghahanap ng kalsada. Huwag kayo maghahanap ng ganitong bagong ospital, bagong eskwelahan. Huwag muna kayo maghahanap, pero ito ang pera. Yan. Gatukin. Ano tawag doon? Kami hami mami way. Pinagtatawanan natin ng campaign, si Lenny gumagano. Sabi natin wala namang maisip. Hoy, nakakita ko ng ganyan sa PDP, ha? May gumanon? Hindi, parang karate. Parang si Bato. Ano naman yun? Hindi, but I do not get it. Why such a gimmick? And it's not to badmouth or criticize, no? Pero hindi ko nagigets na why do you need an entertainment part kung politics ka? Kumbaga bakit hindi maging basihan ang talino mo, ang galing mo? Ayun lang. Bakit hindi yun ang pwede? Ito rin sa Miss Universe, lagi ko rin tanong yan eh. Diba ang lagi nilang sinasabi? Teka lang, wait lang. Okay, sige. Ano? Miss Universe. Yung Miss Universe, diba laging ang pakiwari nila, if I win as Miss Universe Grand Champion, I would like to champion the women's cause and blah blah blah. Those battered, those ganito, I will want to represent them and be their voice, blah. Bakit kailangan mong mag-walk sa stage ng nakatupis? Bakit kailangan na kasama sa criteria ang iyong vital statistics? Bakit? Why can't it be all and Q&A? Maybe because I'm insecure dahil wala akong katawang pang Miss Universe? I don't know. Pero bakit Miss Universe ka kailangan mong nakahubad dun sa stage? Bakit? Di ko alam. Tapos ang sagot mo, di ba, if I win, I want to represent the indigenous people and blah blah. If I win, I want to champion women's cause. If I win, I will make this world a better place. Tapos naka-baiting suit. Politics. Umiinit ang ulo ko. Kumusta muna si Loud and Clear? Ang aga. Miss Universe nga, pagandahan. Pagandahan ka pala eh. Huwag kang magsasalita dun ng ngaw-ngaw mo na I will champion women's cause. And then later on, you become what? You become a model for such a brand na Rararada, Guguguchi, yung mga ganon, di ba? Hindi kasi yung iba, alam ko after nila magka-title, hindi ako marunong nito, hindi ako intindido sa mga view ko na. After nila magka-title, sila yung mga nagiging ambassador ng brands. May cost din eh. Alam ko, like may advocacy di ba? And then, sa Africa, yung mga nagugutom na bata, may mga ganon. And why do you need to arrive sa airport na naka-gown, suot mo ang crown? Why? Siyempre, parang yung mga atleta na nanalo sa Olympics. Siyempre, darating sila sa bansa nila. Dala-dala rin nila yung trophy nila. Medal. Pero nakapang-atleta. Because nandun sila sa sektor ng pagiging atleta. Ang beauty queen, kung beauty queen, huwag ka magtataka kung bobong sumagot ng tanong. Beauty lang ang kinategorya mo eh. I mean, beauty lang. Kasi rumarampa ka doon ng malaki ang iyong bubelya, malaki ang iyong balakang, malaki ang iyong puwet. Diba? Yung nguso mo may filler, yung hindi ka na makaano sa, kasi beauty, it's a beauty pageant. Gawin natin beauty and intelligence. Hindi yung beauty ka na pag sumagot ka, ito dog show mo yung sagot. Sa politika, kailangan mo ng mga legislators. Bakit nagkakaroon ng interest ang action star, ang artista, Alam yung kay anong pelikula yon? Sundance. Sundance. Ang init ng spotlight, ayoko. Ako gusto ko yan. Si Sarah Geronimo, saka si John Lloyd Cruz, di ba? Ang gigigil na nabukas lang sa isip ko yung kaya hindi ako fan, hindi okay lang. Kaya hindi ako fan ng Miss Universe. Miss Universe. Hindi ako fan ng Universe. Gusto ko yung mga gay Philippines. Kaya joke. Hindi, totoo. Kung mali ako di i-bash nyo ako. Kung hindi naman ako mali at meron somehow na nakaka-relate sa topak ko ngayon, di salamat. Kayo, mambash kayo. Hindi,
Diba? Pero look at maybe we don't know maybe, but look at Pia Wurtzbach right now. Where is she championing her image? Out of this country as a brand ambassador to luxury goods. Why is she not here in the Philippines and feeding the hungry? Wala ba siya? She's abroad based now eh. But I'm Pia fan. Queen P. But diba? Just ganun din sa politika. Kagaya ng sinasabi mo, bakit ka magpapagawa ng bahay mo sa isang dentista, Marlon? Ano yung patong-patong ng ngipin ang poste mo sa bahay? Bakit? Tama ka dyan. Diba? Parang, Diba? So, bakit ba dapat pag napunta kailangan tayo mo dyan? mambabatas, kailangan ng iboto natin yung intindido sa batas. Diba? Hindi may experience. Marunong. Yun lang naman. Bakit ko nabanggit? Kasi, meron kang kinukol kanina, kumusta pala si Loudon Clear, napagalitan. Watching from HK, A Million Dreams, kanta niya. A Million Dreams daw. Sabi ni A Million Annalie. Dreams. Paano kantay mo na pa maganda naman boses mo? Hindi ang alam ko nga pambata yun eh. Yun? Kinanta yun Akala ko una. bata ka pa. Kinanta yun una ni Pink sa anak niya. Sino si Pink? Pink is ito kasi Bono pa ang nito eh. Ay, U2, syempre. Diba? Chico Kael? Ay. U2. Kantay mo nga, sige na. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head, a million dreams are keeping me awake. Yun. Hindi ba hugot yan? A vision of the one I see, million dreams his thoughts can take, million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. Oh, ang galing nun. Pero yung version niya talagang basta kakaiba. A Million Dreams. He deserves to win. Alam mo yung A Million Dreams, may meaning din to sa atin ngayon, no? Ang daming pangarap. Milyong pangarap. Na alam mo yun, yung milyong taong nangangarap, isa ang pangarap. Yung mapabuti lang yung bansa. No? Maging mapabuti bansa, maging maayos sila, kanila, 10 na kanilang mga pamilya. Oo, pero diba? thank you for bringing that up. Thank you for that nice question, Mr. Chair. Nagkahalo-halo na yung yung Million Dreams, di ba? Lahat tayo nangangarap na maging mabuti yung kalagayan natin, buhay natin, di ba? Pati yung pamilya natin, etneb po, may etneb kayo. At tapos, alam mabigat, Pam, milyon-milyon na nga ang pangarap natin. Ang ninanakaw naman ngayon ng mga nasa gobyerno ay hindi milyon, kundi bilyon, di ba? Oh, ang budget natin, is it in billion or in trillion now? Ang utang natin is now in trillion. Ang budget natin is 3.6 trillion o 6.3 pa, paki-correct po. Basta trillion. Trillion. And doon sa budget na yun, sa trillion budget kada taon, wala tayong nararamdaman. Utang yan trillion, ha? Pati yung budget natin, national budget natin. Wala tayong nararamdaman na, alam mo yun, ng maayos at pangmatagalang proyekto na para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Yung wala na nga sana tayong nararamdaman, Marlon, pero nakakakita tayo at the end of each year ng libro na nagsasabing wala tayong proyekto ngayon, pero yung utang natin, nabayaran natin ng 50%. Di ba saan ang ganun? Parang bahay yan. Pinalitada mo, pininturahan mo, meron kang tamang kwarto, meron mga pinto, pero hindi pa fully furnished. Yes. Pero at the end of, let's say, in 5 years, unti-unti, nakakakuha ka ng mga furniture sa loob, pero after 5 years, bayad mo na yung amortization ng bahay mo. O sige, yung susunod na pasok ng pera natin, furnitures naman, TV naman. Sa madaling sabi, nauubos ang pera mo, taon-taon. Maganda kung mauubos ang pera mo taon-taon, may napupuntahan. Oo. May nai-invest ka na mapapakinabangan mo sa mga darating. Napapakinabangan mo na ngayon at tatagal yung pakinabang mo yun. Ang nangyayari ngayon, nauubos ang pera ng taong bayan nang walang kapararakan, nang walang napupuntahan. Saan napupunta, Marlon, ng bilyon? Sa bulsa sa bulsa ng mga buhaya, sa pamahalaan. Tapos, mas nasasayang ang pera sa pamumudmud ng ayuda. No. And siniro budget nila yung PhilHealth. Tapos, magkano ang naka-earmark para sa ayuda programs? Billion. Billion din, ha? Diba? Alam mo, ito talaga, ang mensahe talaga ng administrasyon na to, Marlon, is magmumudmud kami ng pera, pero hayaan nyo na kami mag-relax, hindi kami kikilos, ha? Basta tatapalan namin, bubusalan namin, bubulagin namin kayo ng ayuda, pero huwag kayo maghahanap ng kalsada. Huwag kayo maghahanap ng ganitong bagong ospital, bagong eskwelahan, huwag muna kayo maghahanap, pero ito ang pera. Mali na yung mga priorities nila, no? Ang priorities nila, bubusalan lang, gagawing tamad lalo ang ilang kababayan natin Pilipino para bigyan ng kakarampot na ayuda. Tapos, yung mga hinahanap natin na dapat yung serbisyo medikal, laking bagay nun, Pam. Alam mo, kawawa, ang dami pa rin. Dito, pag nag-iikot tayo, may mga lumalapit na nagsusulisit na para pampagamot. Yung meron isa, yung malaking hinihingi. Yung bypass open heart surgery, di ba? Kung babasahin mo yung universal healthcare, kaya pinagtibay nun yung syntax para tumaas yung collection sa buwis para mabigyan ng sapat na pondo Subsidiya. ang PhilHealth. Pero ngayon
pinagtibay yung syntax, tinaas yung presyo ng alak, sigarilyo, na dapat ito yung magsusupply ng pera, magpopondo sa PhilHealth, maliban doon sa mga ambag ng mga manggagawa na miyembro nito, wala pa, siniron budget nila ngayon. Kaya Marlon, alam mo, ngayong direkta tayo sa kandidato, no? Tinutulungan naman natin ang ating mabuting kaibigan at mentor na si Attorney Vic Rodriguez, Marlon, na nakikita natin how it is and how challenging it is to run a people's campaign, no? Kung ang magiging basehan ng pagiging panalo mo sa susunod or itong darating na midterm election ay pera, talo na tayo. Talo tayo. Oo, talo tayo. Kasi nakakasama ng loob na nilalapitan ka, kandidato ka pa lang, at you are coming from a point na hindi ka naman talaga politiko. Inalay mo lang ang sarili mo as one of the best options out there na maiupo sana para mas makatulong ka. Pero lalapitan ka ng pengin tulong sa ganito, wala kaming ganyan, kailangan namin ng ganito, tulong kami sa iyo pero bayaran mo kami ng ganyan. Alam mo bakit pa? Wait lang. Yung ganun na, tapos kapag natanggihan mo, magkakaroon sila ng qualifications ngayon na, wala ito, markado sa amin to, hindi namimigay. Talo ka na sa ganun. Yun nga and in-insist na sa utak ng Pilipino, ng mga bulok na politiko, ng mga trapo, na mamudmud ng pera tuwing araw ng kampanya at eleksyon. So, ang tao ngayon, umaasa na lahat ng kandidato, kailangan ayusin sila, bigyan sila ng pera o ng suhol. Alam mo bakit? Kasi, ang pinakita ng administrasyon na to, mula nung umupo siya, maraming pera ang politiko. Kaya ang tao ngayon, pag may bumabang politiko, ang ine-expect nila, mabibigyan sila dahil ang politiko may pera, may access sa kaban ng bayan. Diba? Kaya ngayon ibinibigay sa kanila, hindi nyo alam, wina 1, 2, 3 kayo na pera nyo yan, tapos magpapasalamat kayo, hindi naman nila pera yan. Tao rin ang nagiging dahilan kung bakit lalong nagiging kurap ang isang politiko. Kasi binabawi lamang nila yung mga ginastos nila. Yan, matatalo tayo kung talagang pera ang pinairal natin. At kapag tayo naman ay inalaw natin na ibenta ang ating boto, wag ho tayong mangangarap ng magandang pamamalakad at magandang mga pribilehiyo na kagaya ng meron tayong PhilHealth. Kung kayo po ay nakontento na nabayaran ng inyong boto at hindi tayo nag-isip kung sino talaga yung taong magre-representa sa atin sa pagdating sa paggawa ng batas. May tanong nga ako pa, no? Ano ang gusto kaya ng mga kababayan natin? Yung bibigyan ka ng 5,000 ayuda na hindi natin alam kailan uli ang kapalit? Or yung pupunta ka sa isang hospital na libre lahat? Na hindi ka na, alam mo Pam, ang dami mga hospital pa rin ngayon na yung iba nasa emergency room na lang. And alam mo saan sila nakaratay? Sa isang monoblock chair. Tapos nandun yung swero nila, yung diba? dextrose nila. Tapos may mga hospital pa, Pam, na dahil marami kayong nakapila na ooperahan, iraraffle. Yan yung nirereklamo ni diba? Nung minsan ni Lakay Deo Macalma. So, ito yung mali yung priorities ng gobyernong ito. Mas pinaglalaanan nila ng pondo ang pamudmud ng ayuda kaysa magbigay ng supisyenteng serbisyo medikal sa mga kababayan nating Pilipino. Bakit priority nila ang pamudmud ng ayuda? Kasi pangsuhol nila ito sa mga botante at pangsuhol din ito ng mga nakatataas sa mga kanilang mga kongresista, sa mga local officials. Panakipbutas din nila ito, Marlon, sa mga hindi nila pag-perform ng kanilang mga totoong duties. Dahil alam mo, Marlon, maraming nanghingi dahil sa matagal na panahon, nalinlang ang maraming tao na ang lalapitan ng isang taong kailangan ng tulong ay isang mambabatas para makapalad doon at humingi ng kailangan ko po ng pambili ng ganitong gamot. That should not be the case. Congressmen and senators are supposed to craft laws that will make our lives easier as citizens of this country. Wala pong problema kung merong itutulong. Pero yung para ho tayo ay dumepende kay Senator Marlon Purificacion ng ating mga billing sa hospital and all. If a well-crafted law is in place, Marlon, sa ospital pa lang, sa isang pampublikong ospital pa lang, sabihin na natin PGH, pagpunta mo na dyan, nakaasikaso na from point A to point Z ang iyong pribilehiyo bilang isang Pilipino. Registration, o gamot kailangan mo, o sige, cleared ka na, ito ang gamot, wala ko kayong mabayaran. Out. Ito ang sakit mo, registration, consultation, hospitalization, nakaratay ka, inasikaso ka, o discharge ka na, lalabas ho kayo, wala ko kayong problemahing babayaran, libre po ng gobyerno. Dahil may batas na nagba-back up dun sa prosesong yon, di ba? At yan ang nilalaman ng Universal Health Care. Yes! Na miyembro ka o hindi ng PhilHealth, dapat meron ng sasagot sa libreng medical services ng mga nagkakasakit nating kababayan. At ang masaklap, ulit-ulitin natin, sa darating na 2025, wala pong ibinigay na pondo para sa PhilHealth at ang nilaanan nila ng pondo ay ang ayuda projects. Na yung iba nating kababayan nabubulag, ay binigyan ako ng ayuda ni congressman ganito, ay binigyan ako ng ayuda ni mayor na ganito, di ba? Ang hindi nila alam, analilin lang
ang mamayang Pilipino dahil sa pagiging tuso ng mga oportunistang politikong ito. Tsaka yung lagi natin tinatawag tong culture of Dependency. dependency, Marlon eh. Yung parang ginawa mo na ring inutil lang sarili mong nakaasa ka sa politiko. 'Di ba? Parang masaya ka diyan, may dignidad ka sa ganyang sitwasyong buhay. Ano, Wala. yung alam mo yun, yung mga dating kwento na yung mga Panginoong may lupa, inahayaan lang nila, ayaw nilang mag-aral, yung mga nagsasaka sa mga lupa nila, ayaw nilang umasenso, para sila lang laging nasa taas. Tapos yung mga nasa ibaba, yun ang laging utusan nila. Thank you, Rose Ellie, sa pakulay. Yeah, Malungkot. Nakakalungkot. Kaya Yung, nga yung mali ang priority ng gobyerno to, na isang hindi natin alam eh, naging ayuda republic. Nakakalungkot lang. And mararanasan to, and alam ko nararanasan na to ng iba, lalo yung mga nagkakasakit natin mga Pilipino. Ang hirap magkasakit pa kaya nga di ba may commercial, bawal magkasakit. Ang hirap magkasakit, higit lalo kung ang sakit mo ay malala, maluba, at wala ka talagang perang pampagamot. Wala kang sapat na pondo para dalhin mo sarili mo, kamag-anak mo may sakit sa isang private hospital. Kung aasa ka lang, ang nangyayari pag ikaw mahirap ka, may sakit, namamalimos ka, pipila ka ng madaling araw sa PCSO, sa DSWD, hihingan ka ng kung ano-anong requirements, medical abstract, di ba? Hihingan ka pa ng certificate of indigency, di ba? Samantalang sa universal healthcare, kung talaga ipatutupad lang na maayos, wala na sagot na lahat yan. Kaya Marlon, alam mo, kaya mayroong mga taong or mga kandidatong sincero ang gustong gawing paglilingkod, at kapag alam nilang nasa tama sila, tinataasan ba ng mga kilay para sasabihin, paka-ambisyoso naman ito, sasabihin nito, ang trabaho talaga ng isang senador ay gumawa ng batas, ayaw mo tumulong sa tao. Yung itinatama hindi ko na mo, iboboto yan, nagsolicit kami dyan. Hindi kami binigyan. Yung itinatama mo kung ano ang duties and responsibilities ng isa talagang senador o congressman, ayaw na ng taong tanggapin yung tama kasi nasanay na sila dun sa mali, di ba? Ngayon, yung taong gustong tama ang pagpepresenta sa sarili niya, wala na. He or she becomes an odd candidate na parang hindi yan, wala tayong asahang ayuda diyan. Yun ang nakakalungkot. Actually, Pam, ito nararanasan ko na to dahil syempre naka-embed tayo kay Attorney Vic, di ba? Ang dami mga nagsusulisit. Ang dami na, alam mo yun, parang ang hirap ipaliwanag na wala ko kaming pondo. Na kaming para dyan. Ang hirap tumanggi. Ang hirap tumanggi. Yung may karapatan kang tumanggi dahil wala ka naman sa pwesto. Tapos nakakaano rin magpaliwanag na, mamaya magpaliwanag ka, ibabalik sa'yo, ibebelta mo na mga maapektuhan yung kandidato mo. Kaninang umaga lang, Pam, may mga kaibigan tayo na mga nagpa-follow up na kesyo party nila mamaya, ganun, di ba? Na hindi mo na alam kung paano mahirap lang ko kaming kandidato. Di ba? Hindi namin kayang sabayan yung hindi kaya nating sabayan yung paraan ng pangangampanya ng mga kandidato na minamanok ni Martin Romualdez saka ni Marcos Jr. Kaya tignan mo, Ma'am Pam, Sir Marlon, takot halos umuwi ang OFW dahil sa kakulangan sa healthcare. Dahil nararanasan ng mga yan kung ano ang magandang healthcare system sa ibang bansa. Na ikukumpara. Yes, na ikukumpara. Ako nga, dumating ako sa punto, Marlon, na sabi ko, pag ako tumanda, gusto ko hindi dito sa bansa natin dahil magkaroon man ako eventually ng pang-maintenance sa sarili ko, di ba? Doon ako sa isang bansa kung saan meron akong pribilehiyong pangkalusugan. Alam mo, Pam, sa amin sa Canada, libre lahat. Libre lahat. Ang may bayad doon, pag tumawag ka ng ambulansya na false alarm. Yung 911? Oo, 911. Yun ang babayaran mo? Tumawag ako 911. Yun ang babayaran. Kunyari, hindi, yung kala mo inaatake ka na, tumawag ka. 911, so may darating agad na ambulansya. Tapos, hindi pala. Hindi ka na pala isusugod ng hospital, emergency hospital. Pero inasikaso ka. Hindi ka at naman bilis, dinedma. at ang bilis. Ang ron lahat libre. Sagot nila. Alam ko ganun din sa inyo sa Amerika eh. Hindi ako sa Amerika. Hindi ka sa Amerika? Sa land down under. Land down under. Uy, shoutout natin yung mga kababayan nating may sug sa Kuwait. Sa USA lalo to, si Don Presto. Hong Kong. Si Don Presto may sug from Chicago. Japan. Hello. Ganyan ang shoutout to. At nandiyan din ang maisug USA, New York. Canada. New York din. Hello sa New York, diba? Nakakatuwa dahil yung global knowledge of maisog talagang lumalawak. Ang dami na nagtatanong, magkakaroon ba ng National Convention o National Assembly ang maisog? Wow, sana parang ang tingin ko, dapat magkaroon o mukhang malapit na to, no? Marlon, nagkaroon din ng ng maisog Paris. Remember yung although ilan sila pero nagkakaroon talaga ng mga sila na nagagawa Kaya ngayon tanong ni G, wala ba maisog sa Taiwan? Umpisahan niyo na po diyan. Buti pa to si Boy sumulong, Salamat sa pakulay. Political slavery po ang ginagawang ayuda system ng gobyernong Bangag.
FGF from Sydney. Hello, available pa po ang Kingmaker dyan sa Sydney. Pati po sa Canada, may Oo. Kingmaker pa Baka po. meron tayong hindi nababasa sa comments na nag-hello, JJ. Si JJ Biray. Hello sa iyo dyan. Baka naman. Maraming salamat sa iyong pabag. G, Dito sa kamusta amin sa Taiwan Germany. palitan? Sabi ni Gina Lynn, isa ako. Sa Germany, sino yung taga Si Germany? Muller. Dito sa amin sa Germany, libre lahat, sabi ni Soledad Muller. Diba, no? Marlon. Hmm. Speaking of, after talking about all these things, no, Oo. medyo humaba nga eh. Pero may saysay eh. Yung mga yung Oo, minsan yung eh, yamot yung- natin, may yung- saysay eh. Inunahan mo ba Ay, naman? hindi, Miss Universe Nagalit ka ba kasi. naman? Bakit magbe-bating suit yung mga kandidata sa Miss Universe? Bakit hindi? Let's talk about that. Ako, hindi naman ako makakibo. Hindi ka nagre-reklamo because you enjoy it. Hindi, Oo. parte Oo. ng programa nila yun, saka tradisyon na yun. Yan ang sinasabi ko. Oo. Tradisyon na ng mga tao nakahingi sa politiko. Pero yung hinihingan mo, ang dapat na trabaho niya, gumagawa siya ng batas. Oo. May mga ahensya nga para dyan sa mga ayudang Oo, yan. pero- Nandyan nga, joke lang. Pero sa Miss Universe, wala naman naghihingi ayuda. O yun nga, ikaw ang May nagpapasaya. example ng dahil may tradisyon sa Miss Universe. Ngayon, ayaw mong bihisan yung babae ngayon dahil gusto, nasanay kang nakakakita Walang ng katawan masama sa sa stage. tradisyon. Oo. Lalo kung ang tradisyon naman ay... Ikasasaya nyo. Di ka makapagsalita ngayon. Bakit kailangan na may putukan pagka New Year? Eh kasi yun ang bakit naman ang layo? Hindi tradisyon eh. Di ba? Pinag-uusapan natin tradisyon. Ano tradisyon sa Tarlac? Ano kailangan handa pagka ganito ano? Bakit may piyesta? Bahagi yun, yung tradition and culture. Wala pa tayo, existing So you're okay kultura. with this tradition that the epaliticos Ay, or the tradition yun. trapos? Hindi tradition yun, Oh. yung ayuda. Hindi Oh. tradition yun. Eh, yun na Nakasanayan na lang. Iba yung tradition sa nakasanayan. Eh? Oo, Yung nakasanayan. Isa pa. Iba yun, Pab. Iba yung tradisyon na, yung traits and tradition, culture, iba yun sa nakasanayan kasi pinamihasa. O yun nga, pinamihasa. Ibig sabihin, Naging tradisyon mo. pag hingi ko sa'yo ng pera, tradisyon, hindi. Nakasanayan yun. Na lagi akong binibigyan ng pera ni Pam Echos. Etdem. It's a practice. Yun nga, yung... Ang hirap na kasing himayin ba? Ano ang practice sa tradition sa, ano yung isa mo? Traits. Kultura. Oo. Yung kultura nga of dependency ang sinasabi natin. Yung nakasanayan mong nakapalad ka sa politicians Oo. every time na may ganyang kampanya. Oo, pero- Yung nakasanayan mong nagbabayad ka, attend lang kayo. Yung nakasanayan mo may bigas ka, Oo. punta ka. Pero yung sa- nakasanayan natin na may nagbe-bathing suit Oo. pagka Miss Universe, okay lang yun. Hindi, actually, naitanong Oo. ko lang kanina because tanong ko sa sarili ko yun eh. Hindi ako fan talaga ng mga ganyan na para feeling ko na i-exploit ang pagiging babae ng babaeng nagpa-participate. Or sabihin na natin, ito open na siya to all gender ha. Yung para bang kailangan mo ng isang avenue where you need to expose yourself. Tapos later on, let's say, di ba may mga ganyang issue sa mga Victoria's Secret na modeling. Ito ay mga lingerie, Marlon, na later on, kapag hindi mo na gusto yung nangyayari or naatim mo na yung rurok ng iyong pagiging sikat dun sa pagmumodel, kakanta ka ngayon sasabihin mo, I was exploited, I was harassed by the producer of this runway show, yada yada. Yung kasi it becomes an avenue for exploitation. Yun lang ang sinasabi ko naman. Yep, oo. Oh. O naman. Oo. Kasi naman Marlon, kapag ako dito nag-basing suit, wala namang value yun sa'yo. Wala ding value yun sa Manon. Baka mag-unsubscribe kayo. Paano ngayon yan? Kung i-demand ng mga katetet kay Evo natin na... Ay, PH update. Ihanda mo nga yung AI na pinakamaganda yung katawan at bathing suit. Uy, may hashtag Hashtag we stand for VP Sara. Oh yes. May hangover pa ako ng ganap natin with OVP. Pinost mo na yung picture natin. Ako rin. Parang gusto ko nga i-post yung video nung Hindi, na winish ka ni VP Sara na ma-celebrate mo ang Pasko kasama yung mahal sa It's buhay. mine. I respect yung yung it's not my story to tell. Let's say sasabihin ko ngayon na sa mga kasamahan natin na si Marlon Ho ay mamimigay ng envelope sa akin mamaya, makapal ito at puro ube ang laman. Yung envelope na yon, ang laman sa puwina. Makapal nga eh. Oo nga, dami Ube sa nga puwina. naman eh. Sa Tignan puwina mo, mula, 100 yun. sa puwina mula sa NBI, sa puwina mula sa CIDG, sa puwina mula sa piskal. Kami nanonood. Taktak. Huwag ka. We love and support Sara. Hindi, yun lang yung sinasabi ko, di ba? Parang you allow the moment to come when you're ready to tell your story. Kagaya nung atin, di ba? Sinabi, step down. We waited for a year to create this vlog and then we were already very Pero wala sa plano talaga willing. itong pag-vlog. Yeah, we were already very willing to tell our story and experience. Yeah, tama. We waited for a year. No one forced us na magsalita na kayo. Kahit yung mga kasama natin, di ba? Hindi naman natin napuwersa magsalita. And alam ko destiny to. Yeah, destiny. Destiny to na marotag tayo at destiny ni VP Sara na maging presidente.
sa marami na naman 2028. gagalit sa'yo, Marlon. Talagang. At naniniwala ako, hindi destiny ni Martin Romualdez na maging presidente. It will ng never be it Pilipinas. for you. Mainit na naman ako. Marlon. Punta nga tayo. Ba't ba mainit ulo nito? Hindi, kasi alam mo ba, mainit ang ulo ko. Punta tayo sa Bataan, Marlon. Uy, lekat na yan. May mga nasabat na Chinese na isang vessel. Isang vessel. Dredging vessel siya, Pam. Ano ba ang dredging vessel? Yung barko Hindi na ang ba ito ginagawa barge? nagde-dredge. Ah. Nagde-dredge, diba? Ang sinisira nun, yung yamang dagat ng Pilipinas. Kasi nahuli siya sa may karagatan, sa may Bataan. Maribeles, Bataan. Ito yung MV Harvest 89. Ano ang dredging catch? vessels. Ang catch But is it dito, normal na may dredging vessel sa isang karagatan? dapat may documented, saka merong tamang specific papeles. area lang. Ang catch dito, 13 Chinese undocumented nationals Ang nandun. ang nandun. Anong ginagawa? Sakay, tripulante sila nung dredging vessels na yun. Tripulante. Tripulante. Oh, ano ang uniform ng mga tripulante, Marlon? Di ba onesie? Yung parang Yung all over. All All over. over. Tapos kung ano-ano mga side Yung mga pockets seaman, ang nandyan, di ba? oo. Oh. Di ba yun ang uniform? Yes. Iba ang balita sa akin eh. May mga nahuli. May May nahuli mga ano nakuwang eh. pa. Anong uniform yun? Ng Philippine Liberations Army ng China. Philippine? Ng People's Liberation Army ng China, PLA. Kailan natin huling narinig yung ganyan na nahulihan ng uniforme ng... Doon sa Pogo, sa Pampanga, nung inisyohan nila na Chinese spy, si Mayor Alice Guo. Isang tao lang na... Isang tao lang. Tapos may mga nahuli doon sa di umano, Pogo Hub, sa Pampanga, na may mga na-recover daw yung PAOCC sa pangunguna ni Yusek Gilbert Cruz, na may mga na-recover na uniform din ng PLA. Kaya napatindi nila ang kanilang mga aligasyon na ang isang Alice Guo na mayor ng Banban ay isang spy ng Republic of China. Oo, at talagang binusisi pa nila. Oo. Ultimo yung birth certificate ng mga ito. Oo. Birth certificate ni Mayor Alice Guo para lamang patunayan nila na isang Chinese national si Mayor Alice Guo. So grabe yung resources na ginamit ng gobyerno. Grabe yung pag-exploit nila sa ginawa nila doon sa Ali. Pati kung paano siya lumaki, kung siya ba saan siya nag-aral, born out of wedlock, yung mga ganun, di ba? Yung parang pansarili mo lang, it's your story to tell, it's your time to tell your story, your choice, your decision, pero binulgar ng gobyernong ito. O sige, kung totoo bang meron siyang masamang ginagawa sa bansang ito, naiisa lang siya, here comes this issue of 13 undocumented Chinese nationals sa kalawakan ng area ng Pilipinas. Karagatan ng Pilipinas, ng Maribeles, Bataan, dito sa Pilipinas. Sino ngayon ang in charge dyan para sa pagyanig or pag-expose ng yan? Alam ko, may nag-privilege speech dito si Risa Ontiveros, pero nakulangan ako pa. Kasi nung pinanood ko yung privilege speech niya, yung binunyag niya lang na meron nga raw, una, ang nahuli ay 9 undocumented lang nung nagkaroon ng random checkpoint batch basta chinek nila yung barko, may nahuli munang siyam na undocumented Chinese nationals. Tapos nung hinalugog pa nila, may nagtatago pang 4. Tapos doon na-recover yung mga uniforme ng PLA, yung People's Liberation Army ng China. Ang problema rito, bakit nawala yung init, alab at pagpupursige ng isang Risa Ontiveros na lalo pang palalimin ang investigasyong ito? Kasi kung ikukumpara natin, ang nag-iisang babae pa na Alice Guo na pinagbibintangan niyang Chinese spy, pinagtulungan Kongreso, kinuyog. Samantalang ito, nagdudumilat ang katotohanan na 13 undocumented Chinese nationals ang nasa karagatan at nasa teritoryo ng Pilipinas. Are they related to Pogo somehow? Etong undocumented? Oo. Wala. Kasi nasa dagat di ba? Ang dami ng expose na nangyayari sa karagatan, sa dagat. Noong nakaraan, remember, minsan nagbanter tayo about sa mga paihi syndicate. Yes, Ito naman yung illegal dredging. At ang mabigat, binigyan ng dokumento para mag-operate itong MV Harvest 89 dredging vessel. Bakit bibigyan ng gobyerno na mag-operate sa karagatan ng Bataan? Samantalang ang mga sakay nito at ang mga tripulante nito ay mga undocumented. So, nasan ang tamang proseso at nasan ang tamang pagpapatupad ng batas? So, sino ngayon sa Philippine side ang merong accountability sa ganap na ito? Kasi meron pangalang lumulutang, Marlon. Una, syempre, yung mga namamahala muna, yung mga agency muna. Syempre, kaninong under yan? PPA, Bureau of Immigration, yung PPA? Philippine Ports Authority, Bureau of Immigration, and of course, yung Bureau of Customs, saka yung Philippine Coast Guard. Coast Guard, kasi karagatan yan eh. Sakop mo yan. Ito pa, mabigat pa. Binigyan ng lisensya na makapagkalakal sa karagatan natin ng Pilipinas tong MV Harvest 89. Samantalang, nung year 2020 pa, blacklisted na to. Tong barko na to. At ang nag-blacklist pa, US, oo.
Oh, ba't US, nakakapag-operate tapos sa atin ngayon, nakakapag-operate eh. Kakaiba sa Pilipinas eh. Kailangan sa Pilipinas, pag illegal ka, mas lalo kang mamamayag pa. Only in the Philippines. Nakakatawa yung ganyan, Only in Marlon, the no? Philippines. Na ang Pilipinas tumatanggap na lang ng mga, excuse the language, tae-tae. Yung Mhm. tira-tira, yung mga, yung kriminal sa ibang bansa, legal na tao sa'yo dito. Di ba? Parang, bakit ganun? Pero Pam, naniniwala ako na kaya nakakagawa ang lakas ng loob ng mga to na gumawa ng ganito katarantaduhan sa bayan natin. Kasi alam ko, may mga nagbibigay protection dito. Sino? Mula sa iba't ibang ahensya. Pangalanan mo? Di tanongin natin, bakit yung PPA, yung Bureau of Custom, yung Bureau of Immigration, anong ginagawa nyo? At ang masaklap, may lumulutang na pangalan na dapat nating tanungin at kung gusto nyo, dapat niyang sagutin. Na bakit may lumulutang na pangalan, nakaklase ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Sa law school, no? Sa law Attorney to school. lawyer Alam to, ko, di ba? lawyer to Alam eh. ko rin class. Kasi una na nating narinig ang pangalang ito sa PCO pa lang, Marlon. Mhm. Oo. Na naaalala mo yung mga panahon na matindi ang kaldag sa isang then Executive Secretary Vic Rodriguez. Lumutang din ang pangalan nito na di umano ang operation was funded and initiated by his group. Mhm. And his group for the purpose of protecting the first family. And then to protect the first family is to kick then ES Secretary Vic Rodriguez, 'di ba? Lumabas ang pangalan nito na AL ang initial. Marlon, can you say that? Hindi, sabihin na natin. Oh. Tayo naman nagtatanong lang tayo. Okay. And kasi nagtaka rin ako kung bakit, although hindi binanggit to ni Senator Risa, yun nga yung bakit sa atin may mga nakakarating na impormasyon. Mantalang kay Risa Ontiveros, mukhang piling-pili yung mga detalye nilalabas niya. Oh, no, At tayo naman, nagtatanong tayo, bakit lumulutang ang pangalan ng isang attorney Alex Lopez? Hindi kaya siya ang may-ari ng yung vessel? Hindi natin alam. Yun nga yung magandang tanungin. Yun yung dapat ipaliwanag ng Philippine Ports Authority at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Diba? bakit And dapat kailangan- din magpaliwanag si Attorney Lopez. Diba? Kung bakit nakakaladkad yung pangalan niya rito. Bakit kailangan niya magpaliwanag kung malakas ang kanyang backer? Kung lang allegedly, backer niya kung wari ang isang unang ginang dahil malalaman naman natin based on network na naging magkaklase sila. No, Pam, kailangan niya magpaliwanag. Lalo kung kung wala naman talaga siyang kinalaman. Tapos nakakaladkad pangalan niya. So dapat siya magpaliwanag. Kailan? Yun nga ang tanong ngayon ng mga ilang. Actually may mga nagpa-private message sa atin, Pam, na 'di ba? Alamin niyo si Alex Lopez ang may-ari. Di umano. So nagtatanong lang po ang third floor studio. We have no means of verifying if he is indeed involved and if he is the owner of the dredging vessel, no? Yeah. I don't think I want to further the investigation in knowing. Parang medyo na yan. Tayo nagbabase lang kung ano lang din yung nalalaman. At nagtatanong tayo. Wala naman siguro masama magtanong, di ba? And Pam, ang malungkot nga Actually, rito. masama ang magtanong Bakit? Sa gobyernong ito? Yun lang. Hindi naman, siguro sa katauhan naman ng isang attorney Alex Lopez, wala naman masama sa kanya yun. Sa bagay, ito Lalo, ay isang diba? pribadong tao, no? Hindi, alam ko, Nakaupo ba siya? alam ko siya yung ng PRA, yung Philippine Reclamation Authority. Yeah, chairman president. Chairman president siya. Alam Oh. ko, alam mo, umugong pa nga. Magaling tong taon to. Alam mo, umugong pa nung nachichismis na tatanggalin na si Lucas Bersamin bilang executive na secretary. mag-ES din. Oo, ang candidate na mag-ES, si Idol Batangas Governor Dodo Mandanas. At saka ang isang contender, ito si Attorney Alex Lopez. Kasi kaklase nga ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Napaka naging expert tuloy ang isang Lucas Bersamin sa pagkapit sa pwesto no? Hindi matibag-tibag Kakaiba, kahit ganun na edad mo, yung reflexes mo kumapit, malupit Iba talaga kung meron kang pamangkin na gumagawa ng legwork for you. Ay, ang sarap ng buhay ng mga taong to, no? Lalabas na lang sila na namerwisyo ng buhay ng may buhay, namerwisyo ng batas ng bansang ito, pero pagkalabas nila sa kanilang mga pwesto ay buhay ang kanilang gripo hanggang sa ikahimlay na lang ng huling oras nila sa mundong ito, no? Ang lala. Ang lala ng- Napakalala. Ang lala. At ito pa ang nakakapagtaka lang, bakit ngayon meron 13 undocumented Chinese nationals, bakit tigil tahimik ang gobyerno? Bakit kulang yung privilege speech ni Risa Ontiveros? Kulang ng Bakit- gaspang, kulang ng angas, no? Kulang ng angas, Oo. di ba? Na yung isang Mayor Alice Guo, talagang galit na galit siya, no? And pati si Maganda kasi Win yung Gatchalian. bata. Pati si Senator Win Gatchalian, di ba? Si paring Win. Ano ba to? Ito, meron 13 undocumented Chinese nationals na nakakapaglayag. And paano tayo Is this- nakasisiguro na hindi ito espiya at sabihin na naman tayo ang third floor studio, ang DDS vloggers pro-China. Hindi po ito. May 13 undocumented Chinese nationals. Imbestigahan nyo. So hindi kami pro-China. Ano ba talaga tayo? Pogo funded tapos pro-China? Oh, Ano di pa? ba? Pro-Pilipino po kami. And ito, yung isang Alice Guo, nag-iisang Chinese spy na pinagbibintangan nyo, ito 13 na undocumented, nasa karagatan at nasa teritoryo ng Pilipinas. Is Tapos this- nasa na ngayon sila? Di ba? Is this of national security concern? Oo naman, Pam. Oo naman.
lalo may na-recover na uniforme ng China's People's Liberation Army. Bakit walang Browner at sino yung isa? Si Tariela. Tariela na nagngangangak sa presensya ng mga ito ngayon sa karagatang ng Bataan. Bakit wala sila ngayon defending the country because we are being invaded Alam mo, maganda by yung tanong mo. Parang foreign nationals. ayokong isipin na kaya tahimik sila dahil mayroong isang malaking sindikato rito na pinoproteksyonan ng ilang maimpluwensyang politiko o taong gobyerno ang ayaw nilang masagasaan. Ayokong isipin yun. Pero Ayoko na rin. minsan mapapaano kayo, no? Bakit nga? Bakit nga? At ito, may 13 undocumented Chinese nationals at bakit lumulutang ang pangalan ng isang attorney Alex Lopez na dapat sagutin po. Sir, Na lahat ng ma-open po, bukas po ang third floor studio sa inyong inyong pagpapahayag ng inyong panig. Ila-live mo. Ano na lang po, Para send lang in sa your ano. video message na lang po para safe din kami. Hindi kasi baka sabihin may mali siya tayo. Hindi. This channel is Magtatanong open lang tayo. to all. Magtatanong lang Remember, tayo. Marlon, we were bashed harshly nung binigyan natin ng plataforma ang isang Senator Jinggoy Estrada when we had to hear his takes on why he had then PIDEA agent Jonathan Morales be cited in contempt, no? So nabash tayo doon. Sa lahat ng sa lahat ng Bukas ito, bukas. open, no? Pero Marlon, sa lahat ng effort na nagkaroon tayo to have people on board na ma-interview natin for their, takes on matters, ang pinaka naging mabilis at accommodating was Senator Jinggoy Estrada. Very accommodating, di ba? Regardless kung siya rin ay nabash. Kung wala lang talaga siyang meeting ng mahaba yung interview. Regardless kung ikinaganda o ikinasira din niya yung interview yon, pinagbigyan niya tayo, di ba? Binigyan niya ng saysay or ng depensa ang sarili niya why he had to do it. Di ba? Kaibigan kami. Oh. Boss, baka naman. Wow, Merry Christmas, Ninong! O hindi very vocal si Very vocal. Although nagpahayag na si SP, Senate President Chis Escudero, hindi pa nakuha? na maghinay-hinay, maghinay-hinay muna yung mga senador na maglabas ng statement kasi magiging senator judge sila. Pero ang Jinggoy, talagang siya pa yung Senate Pro Temp, siya yung number 2. Sara Duterte kasi itong talaga, si Sara talaga Senator si Jinggoy. Jing. Oo. Pero ang Ano ka ba, boss? Sara ka ba o Lisa Araneta Marcos? Wow! Baka biglang mag-text sa'yo yan, Marlon, ha? Baka pwede mong i-phone in, i-patch in. Hoy, Faiz TV Vlog, live pa ba ito? Opo, live pa po. Hello po. Faiz TV, hello Baka po. hindi tayo live. Nagano'n ba tayo? Hindi Baka kapapasok lang Ang telepono ba yan? Telepono to. O yan, kaya nga, telepono nga. Uy, Marlon, speaking of Senate President Chis Escudero, di ba una na niyang itinanggi na chismis ang naka-pending na, nakaambang kuda sa kanya, di ba, Marlon? Pero lumulutang ngayon yung unang pahayag ng isang Mig Zubiri na dininay din niya na lahat ng yan chismis lang. And then later on, it happened. Di ba, una man ang sinabi, pag umugong hindi yan Pag totoo. umugong oo. Medyo... umugong din yung lumulutang ngayon sa social media. Sino? Yung kay dating SP Migs Zubiri, na una din niyang tinanggi, but then later on, it was executed that he got coup. Kung matatandaan mo yung tahimik mo na yan Umaga na lang nung sumabog na may coup Hindi ibig sabihin na 3 days before, a week before. Ganun, na We'll see. although may mga ganon, may mga pangyayari rin na kasi katulad nung sa experience nung Senate President si Coco Pimentel na may mga umuugong na pero hindi kudeta nangyari ron. Na may mga umuugong na napapalitan siya ng isang Tito Sen. Faiz TV Vlog, Vlog, thank you. po. Solid Pero can request it still happen na mag-coup, Marlon, kung magse-session break sa 18? Parang hindi na napapanahon tapos ang ipepwesto mo matatapos na termino ng isang Cynthia Senator Villar, Cynthia ha? Villar. Although kagabi Oh. ang umugong pwede raw maging SP ang isang Amy Marcos na unang tumututol sa AKAP tapos pumirma naman pala. Pumirma sa VICAM report, Marlon. Sa magkano dahilan kaya, no? Magkanong dahilan? Sa anong dahilan kaya? Pero alam maganda niyo yung tanong naman mo, bulol ako Magkanong dahilan? Diba? Nakakaya yung gano'n, no? Yung inilaban mo, na Dami. lip service lang pala yung pag-iingay mo, tapos later on, yung kinontra mo yung sarili mo at pinirmahan mo rin kung ano yung nilabanan mo. May pinapaniwala niya ang Pilipino na kunyari kontra AKAP siya, pero yung pala pro AKAP din. Niyayakap niya ang AKAP. Niloloko niya na ang Pilipino, niloloko niya pa sarili niya. Sarili niya, di ba? Lang naman. Tapos parang siya mismo, naghihikahos din ito sa survey, Marlon. Uy, So- ang Davao may 911. May na-meet tayo, di ba? meron na Si Sir, Fritz. Fritz, no? Yes. Hello sa'yo! Hello, sir. Parang Balik okay yung kami hello dyan. sa'yo. Ano sa inyo? Ganun. And may lakad pa tayo, Pam. Oo. Sabi Tapos- namin 30 minutes lang. Oo, Inunahan nyo kasi ako ng Miss Universe Sagad sa buto ang kasamaan, Sorina Takahashi. Tama po. Mirna Magno, hello everyone here. Mirna Alexis Magno. Galos, hello. Maraming salamat po. Momzy. Lina Maraming Canoy.